kababayan, mataga tayong nakinig ng mahigit 2 oras sa SONA ni Pangulong Aquino noong isang linggo. Umasa tayo na dahil ito ang pinakahuling SONA, magbibigay siya ng tapat na pag-uulat sa kalagayan ng bansa. Umasa tayo na maglalahad ng mga hakbangin para mabigyang ginawa ang nakararami. Ngunit ang narinig natin ay ulat na punong-puno ng kwento, pagbubuhat ng sariling bangko at tulad ng mga naunang SONA, paninisi. Napakadaling mamulot ng numero. Mga numerong sa unang tingin ay makislap at kagiliw-giliw. Ngunit hindi kayang pagtakpan ang umaalingasaw na katotohanan na pilit itinatago at ipinagkakaila. Pagkaraan ng 5 taon, marami pa rin ang mahihirap, nagugutom at walang trabaho. Pagkaraan ng 5 taon, ang sinukli sa pagsisikap ng mamamayang Pilipino ay manhid at palpak na pamamahala. Kung inyong natatandaan, buwan ng Agosto noong 2010 nang mangyari ang trahedya sa Luneta. Mistulang hinayaan na lamang mapatay ang 8 inosenteng turista na ginawang hostage. Collateral damage, kundi sinasadya daw. Ito ay masamang pangitain. Umpisa pa lamang ng administrasyon, manhid at palpak na. Sa Tacloban, sa gitna ng malawak na pinsala ng superbagyong Yolanda, habang nagkalat ang mga patay, nagugutom, nauuhaw, lumuluha at nagmamakawa ng dagliang tulong, ang sagot ng administrasyon, buhay pa naman kayo, hindi ba? At sa halip na tugunan ang hinaing ng local government, pilit pang pinirma ng Secretary ng DILG ang mayor ng lungsod sa isang formal na kasulatan. Kailangan daw ito bago tumulong ang national government. Aquino daw kasi ang presidente at ang mayor ay isang Romualdez. Nang ayaw pumayag ang mayor, ang sagot ng DILG Secretary, bahala kayo sa buhay ninyo. 20 buwan matapos ang Yolanda, nagsisiksikan pa rin ang mahigit na 100,000 katao sa tent cities at bank houses. Marami ang nagkakasakit, nakaligtas ang ilan sa bagyo, pero namatay naman sa masamang kalagayan sa evacuation centers. Nagkaroon ng 167 bilyong piso na Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan. Pero ang tanong ng budget watchdog, saan napunta ang pera at donasyon ng iba't ibang bansa sa buong mundo? Tinangay na rin ba ng bagyo? Kamakailan lamang mismo ng United Nations ang nagbigay ng kanilang konklusyon. Kulang na kulang ang ginagawa ng pamahalaan para makapagbagong buhay ang mga nasalanta ng Yolanda. Matapos maging biktima ng bagyo, ninakawan pa sila ng kanilang dignidad. Ang sagot ng pamahalaan, buhay pa naman kayo, hindi ba? Sa Zamboanga, daan-daan ang namatay, libo-libong bahay ang nasunog. Ngunit mas malaking trahedya ang sinapit ng ating mga kababayan sa mga evacuation centers na pinamahalaan ng national government. Mas masaklap pa rito ang ulat ng mga kababaihan at kabataan na naging biktima ng panggagasa at napunta sa prostitusyon. Ang sagot ng pamahalaan, buhay pa naman kayo, hindi ba? Sa Mamasapano, 44 ang nagbuwis ng buhay at marami ang sugatan. Ngunit kahit pahapyaw, hindi nabanggit ang kanilang kabayanihan sa SONA. Kahit tiway, wala. Buti pa ang hairstylist at fashion designer
kasama sa mahabang listahan buti pa ang hairstylist at fashion designer kasama sa mahabang listahan ng pinasalamatan. Luneta, Tacloban, Zamboanga, Mamasapano. 4 na lugar kung saan nasagip sana ang maraming buhay kung ang pamahalaan lamang ay hindi manhid. Mga kababayan, kung 4 na lugar ang sumasailalim sa manhid na pamamahala, 3 acronyms naman ang sumasagisag sa palpak na administrasyon. MRT, BBL, at DAP. Sa libo-libong sumasakay sa MRT, araw-araw ay parusa. Noong 2010, 20 tren at 60 bagon ang tumakbo. Pagkatapos ng 5 taon, 7 tren at 21 bagon na lamang ang natira. Uulitin ko, mula sa 20 tren at 60 bagon, ngayon 7 tren at 21 bagon na lamang. Napakahabang pila, sirang escalator at mabawong kubeta, kakaunti at siksikan bagon, at tuwing sasakay ang mga pasahero, ang taimtim nilang dasal, sana wag magkaabirya, sana makauwi ng buhay. 4.2 bilyong piso ang inilaan para pambili ng bagong tren. Ngunit 4 na taon na mula nang nilabas ang pondo, wala pa rin. May budget na mahigit 5 bilyong piso ang DOTC para sa overhaul ng MRT noong 2014. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagagawa. At sa kabila ng masamang serbisyo, nakuha pa ng MRT ng magtaas ng pamasahe. Mga kababayan, 5 taon nang kontrolado ng gobyerno ang MRT, pero kung sino-sino pa rin ang sinisisi ng sariling kapalpakan. Bakit naging palpak ang serbisyo? Ito ay dahil pinalitan ang maintenance provider at ang ipinalit sa kumpanyang Sumitomo na bantog sa buong mundo na may malawak na track record ay ang bagito at walang karanasan na PH Trams Company. At sino? Sino nasa likod ng PH Trams? Mga kaalyado at kapartido ng dati at kasalukuyang sekretary ng DOTC. Ang sigaw ng mga pasahero, lagi kaming late sa trabaho. Ang sagot ng MRT, ito ang excuse letter. Ang daing ng pasahero, ayusin ang serbisyo. Ang sagot ng palasyo, kung ayaw ninyo sa MRT, edi mag-bus na kayo. Lumipas pa ang mahabang panahon bago may inihabla ng korupsyon. Pero ang tanong ng dating MRT General Manager, bakit ako lang? Ang tanong din ng taong bayan, oo nga naman, bakit siya lang? Palpak na serbisyo na, pinagkakikitaan pa. Totoo ngang sa daang matuwid, magkapatid ang kapalpakan at pagnanakaw ng kapartido at kaalyado. Bumaling naman tayo sa BBL. Para sa administrasyon, kaaway ng kapayapaan ng mga tutol o kaya ay nagsasabing hinay-hinay lamang sa BBL. Walang prangkisang administrasyon sa paghahangad ng kapayapaan. Lahat tayo ay matagal nang naghahangad ng payapa, matiwasay at maunlad
na Mindanao. Ngunit may ilang kondisyon para tiyak na magtatagumpay at magtatagal ang anumang kasunduan para sa kapayapaan. Una, dapat ito ay naaayon sa saligang batas. Pangalawa, dapat kalahok ang iba't ibang grupo, sektor at mga kinikilalang kinatawan. Pangatlo, hindi dapat ipilit ang pagsabatas ng BBL. Hindi dapat brasuhin ng palasyo ang Kongreso. Dapat ay igalang ng gobyerno. Dapat igalang ang Kongreso bilang co-equal branch ng gobyerno. Hindi dapat takutin, pilitin o suhulan ng Kongreso para gawin ang gusto ng palasyo. Ang ating saligang batas ang pundasyon ng ating demokrasya. Dapat umayon dito ang anumang batas at kasama dito ang panukalang BBL. Isipin na lang natin ang maaaring mangyari sakaling ang bersyon ng BBL na gustong ipasa ng administrasyon ay ibasura naman ng Korte Suprema. Hindi ba't yan ang maaaring magdulot ng gulo at maging hadlang sa matagal nating inaasam na kapayapaan sa Mindanao? Pag-usapan naman natin ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Sabi ng administrasyon, ang DAP ay para raw sa pagsulong ng ekonomiya na siyang makabubuti sa masang Pilipino. Ngunit sa 116 na proyektong pinondahan ng mahigit na 114 na bilyong piso, iilan lang ba rito ang para sa ekonomiya? Ayon sa mga ekspertong sumuri sa DAP, sa bawat pisong ginastos ng DAP, 1 sentimo lamang ang para sa mahirap. Uulitin ko, 1 sentimo sa bawat piso ang para lamang sa mga mahihirap. Malinaw na ang DAP ang pinamakatingkad na halimbawa ng pagwawaldas sa pondo ng bayan sa ating kasaysayan. Ito rin ay isang lantarang paglabag at pagsuway sa ating saligang batas. Saan kinuha ang pondo para sa DAP? Ito ay inagaw sa pondo ng nakalaan sana sa pagpapaayos ng mga airports, pagpapaayos ng MRT, pagpapatayo ng mga eskwelahan, mga kalsada at tulay. Kung ito ay nangyari sa nakarang administrasyon, siguradong hihiyaw na sila na dapat pusigin at ipakulong ang pasimuno. Ngunit, iba sa daang matuwid. Iba ang trato sa kalaban sa politika. Iba naman para sa kapartido at kaalyado. Wika nga ng paboritong vlogger ng administrasyon, I've got your back. Kaya naman, untouchable ang budget scam mastermind ng administrasyon. Sa katunayan, lumalabas na binuhay pa nga ang illegal na PDAP at DAP sa isang pangalang tulad ng insertions, Special Purpose Funds at Unified Accounts Code Structure o UACS. Mga kababayan, bumaling naman tayo sa ekonomiya. Gaya ng naunang mga sona ng Pangulo, ipinagmalaki ang mga numerong nagpapakita na bumuti raw ang kalagayan ng ating ekonomiya. GDP, GNP, FDI, credit ratings. Kinilala natin na sa nakaraang 5 taon, gumanda ang numerong pang-ekonomiya. Hindi po natin sinasabing mali ito. Ngunit kilalanin din natin na may malaking ambag dito ang mga reformang nasimulan sa nakaraang mga administrasyon na ngayon lamang nagsisimulang magkabunga. At hindi tama rito ay ikinukubli ng mga magagandang numero ang isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ay nakinabang sa pag-unlad. Ito
ay exclusive para lang sa iilan. At ang iilan na yan ay ang mga mayayaman na lalo pang yumaman sa nakaraang 5 taon. Kasama dyan ang mga kaibigan, kaklase at kapartido ng Pangulo. Samantala, ang mga manggagawa, magsasaka, maralitang tagalunsod, mga empleyado ng gobyerno at milyong-milyong karaniwang Pilipino ay hindi nakasalo sa pag-unlad. Sa madaling salita, lalong yumaman ang iilan, ngunit mahirap pa rin ang bayan. Totoo na umabot ang Foreign Direct Investments o FDI ng mahigit 6 na bilyong dolyar noong 2014. Ngunit kung ihahambing sa iba pang mga bansa sa ASEAN, ito ang pinakamababa sa buong rehiyon. Ang Singapore, 67 bilyong dolyar. Ang Indonesia, 25 bilyong dolyar. Ang Thailand, mahigit 11 bilyong dolyar. At ang Malaysia, mahigit 10 bilyong dolyar. At kahit na totoong record-breaking ang foreign direct investments noong 2014, hindi rin naman ito nagresulta sa trabaho para sa mga nakararami. Ang bulto ng mga FDI o 21% ay napunta sa financial and insurance activities na kokonting trabaho ang naibigay. Sa mga tinatawag na labor-intensive sectors, gaya ng manufacturing at mining, kakarampot na 6% lamang ang mga FDI. Ibinida rin ang pagtaas ng credit ratings ng bansa. Ano ba ang epekto ng pagtaas ng credit ratings? Nagkaroon lamang ng pagkakataon ang pamahalaan at ang mga lokal na kumpanya na makakuha ng mas maraming financing. Nakatulong din ito upang makaakit ng mga dayuhang investor sa Pilipinas. Ngunit ito ay hanggang interest lang. Kumbaga, sa gustong manligaw, patingin-tingin lang. Bakit? Dahil malaking balakid sa pagpasok ng FDI ang pagtutol ng administrasyon na amyendahin ang mga economic provisions sa saligang batas. Ito ang malaking balakid sa pamumuhunan ng mga dayuhang investors. Kapag naamyendahan ang economic provisions, mabubuksan ang mga pangunahing sektor ng ating ekonomiya. Kapag dumami ang foreign investors, dadami rin ng trabaho at pagkakataon na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan. Kapag naamyendahan ang economic provisions, mabubuksan ang public utilities na magre-resulta naman sa pagpapabilis ng public-private partnerships o PPP at higit na mabuting serbisyo at pasilidad para sa lahat. Pwedeng ibida natin ang Philippine Statistics Authority Labor Force Survey noong April 2015 na nasa higit 6% ang unemployment rate. Ngunit ano ang ating sasabihin sa nanatiling halos 3 milyong Pilipino na wala pa ring trabaho? Ipagwawagayway man natin ang underemployment rate na halos 18%, paano natin ipaliliwanag ang 7 milyong Pilipino na may trabaho nga, ngunit naghahanap pa rin ng dagdag na trabaho dahil hindi sapat ang kanilang kinikita? Ipinagmamalaki rin sa SONA ang pagbabaraw ng bilang ng mahihirap. Ngunit ayon sa pinakahuling survey na Social Weather Station o SWS, 5 sa 10 Pilipino ngayon ang nagsasabing mahirap sila. Yan ay higit sa 11 milyong Pilipino na nagsasabi na hanggang ngayon 5 taon sa ilalim ng daang matuwid, sila ay lugmok pa rin sa kahirapan. Ang hindi sinasabi ng administrasyon
Napakababa ng kanilang batayan ng poverty threshold. Para sa kanila, kapag may 58 piso na panggastos sa isang araw, ay hindi ka na ituturing na mahirap. Gayon din, ipinagmamalaki sa SONA na third-year college pa lamang ay nare-recruit na ng trabaho. Kaya naman ang tanong ng libo-libong graduates na palaging nakapila sa job fairs at kinakalyo ang mga paa sa paglalakad para makahanap ng trabaho, saan at kanino kami mag-a-apply. Kung totoo lamang ito sa karamihan ng Pilipino, hindi na sana tayo ang may pinakamaraming mahihirap at walang trabaho sa rehiyon ng ASEAN. Ipinagmamalaki rin na lumiit ang bilang ng mga OFWs nitong mga nakaraang taon dahil daw ito sa maraming trabahong naghihintay dito sa Pilipinas. Ngunit nasaan ang datos? Nasaan ang patunay? Ayon mismo sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, tumaas pa nga ang bilang ng mga Pilipinong umaalis ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Noong 2009, bago maupo sa pwesto ang Administrasyong Aquino, ang average daily employment ay 2,500. Ngayon, ang average daily deployment ay umabot na sa 6,072 nitong unang bahagi ng 2015. Hindi pa kabilang dito ang napakaraming OFWs na hindi dumaan sa regular at legal na recruitment. At bagaman totoo na marami ang umuwi mula sa ibang bansa, ayaw namang aminin ng administrasyon ang tunay na dahilan ng kanilang pag-uwi. Nariyan ang patakaran ng Saudi Arabia na bigyang prioridad ang kanilang mga kababayan kaysa mga overseas workers. Nandyan din ang financial crisis sa Europe na dahilan ng pagsasara ng negosyo at malawakan layoffs. Halos kasabay nito ang kaguluhan sa gitnang silangan at sa Africa kung saan naapektuhan ang maraming overseas Filipino workers. Mayaman ang ilan, pero ang masang Pilipino ay nagugutom, naghihirap at walang trabahong mapasukan. Iisa ang sigaw ng bayan: trabaho, trabaho, trabaho. Yan ang tunay na kalagayan ng Yan ang tunay na kalagayan ng ating ekonomiya sa ilalim ng tuwid na daan. Mga kababayan, ibinida rin na sa ilalim ng tuwid na daan, umabot na sa higit 89 milyon ang kasapi ng PhilHealth. Ngunit hindi binanggit na walang pagbabago sa kulang-kulang na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa mga datos, 60% ang namamatay na Pilipino na hindi man lamang natitingnan ng mga doktor. At bawat taon, 5,000 ina at 70,000 bata na may gulang 5 taon pababa ang namamatay dahil sa sakit. May PhilHealth nga, ngunit halos kalahati, 45% ng mga barangay sa buong bansa ay wala namang health centers. Ang daing ng bayan, serbisyo, serbisyo, serbisyo. Ipinagmalaki rin ang mga dagdag na classrooms para sa mga estudyante. Ngunit nakaligtaan naman ang kapakanan ng mga guro. At ang ating state colleges and universities, gaya ng Cavite State University, ang Cavite State University na nasa top 20 ng mga tinapyasan ng budget.
Para bang nakalimutan na sa prioridad? Sa halip na bigyan ng sapat na pondo, lalo pa itong binawasan. Noong 2014, humiling ang mga state colleges and universities ng 59 na bilyong piso mula sa DBM. Ang ibinigay sa kanila, 809 na milyong piso lamang. Nagtanong tuloy ang mga estudyante, saan kukunin ang kulang na pondo? Ang sagot ng administrasyon, mag-fundraising kayo. Ibig sabihin nito, bahala kayo sa buhay ninyo. Ayon sa mga pahayagan, ang budget ng UP ay tinapyasan ng higit sa 1 bilyong piso. Ang Mindanao State University, higit 800 milyong piso. Ang Isabela State University, 77 milyong piso. Mahigit sa 150 pa ang mga bayang walang maayos na pagkukunan ng tubig. 7 milyong pamilya naman ang wala pang maayos na kubeta. Ang daing ng taong bayan, serbisyo, serbisyo, serbisyo. Tapat at malinis sa paglilingkod, daang matuwid, tingnan natin ang paulit-ulit na ulat ng anomalya at katiwalian. Sa 2013-2014 COA reports, ipinagpaliwanag ang napakaraming departamento at ahensya sa hindi wastong paggamit ng pera ng bayan. Kasama rito ang mahigit 1 bilyong piso ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP at 14 na bilyong piso ng Department of Agriculture. Bukod dito, ang tripling paglaki ng PDAF mula noong 2011 na umabot sa 20 bilyong piso bago ito idineklarang unconstitutional. Ang pangungutong ng halagang 30 bilyong dolyar ng mga opisyales ng MRT sa kumpanyang Inicon na ibinulugar mismo ng ambassador ng Czech Republic. Ito ang unang pagkakataon na ang kinatawan ng ibang bansa ang nagreklamo ng pangungutong. At nangyari ito sa ilalim ng administrasyong nagsasabi na sila ay tumatahak sa daang matuwid. Mga kababayan, huwag nating kalimutan na sa ilalim ng matuwid na daan na bisto at naibalita ang anomalya sa pagbili ng mga baril, sasakyan at panggamit sa PNP, mga irregularidad sa LTO, rice smuggling, pangungutong at overpricing na iaangkat na bigas ng NFA, ang maanomalyang patubig sa sakahan ng NIA, konsabahan ng DBM at ibang ahensya sa PDAP at fake NGOs, ang BIP treatment at hayagang kutungan sa bilibid, ang IMF report sa paglobo ng smuggling sa 19 na bilyong dolyar taon-taon mula sa 3 bilyong dolyar noong araang dekada, at ang mahiwagang paglaho ng mahigit 2,000 containers sa customs. Sabi nila, kung walang kurap, wala raw mahirap. Pagkaraan ng 5 taon, marami pa rin ang mahirap at wagas ang pangungurakot. Magtataka pa ba tayo kung bakit ayon sa Radio Veritas Truth Survey, mahigit sa 8 sa 10 Pilipino
ang hindi naniniwala naging totoo ang pangako ng tuwid na daan? Mga kababayan, ito ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Dumami ang mahirap, mga walang trabaho at nagugutom. Kulang-kulang pa rin ang serbisyo para sa bayan. Ang laging daing ng taong bayan, trabaho, 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 serbisyo, serbisyo, serbisyo. Nakalulungkot isipin na 5 taon na ang nakaraan, umupo ang isang bagong liderato na dala ang pangako ng daang matuwid na umano ay patungo sa kaunlaran. Ngunit sabi nila, kailangan mag-ambag ang lahat. Kailangan ang lahat ay magsakripisyo. Nakaisa ang taong bayan upang makamit ang inaasam na paglaya sa kahirapan. Nagtrabaho, nagpunyagi, nagtiis, nagsakripisyo. Hindi natin sukat akalain na pagkaraan ng 5 taon at ngayon ay nagbibilang na lang ng araw bago bumaba sa pwesto ang administrasyong ito, nagtitiis at nagsasakripisyo pa rin ang taong bayan. Sinasabi nila na naabot daw natin ang pag-unlad ng dahil sa daang matuwid. At para tuloy-tuloy daw ang pag-unlad, dapat ipagpatuloy at palawakin pa ang daang matuwid. Mga kababayan, kahit kailanman, hindi isang slogan ang mag-aangat sa kalagayan ng sambayanan. Hindi ang slogan ng daang matuwid ang magdadala sa atin sa kaunlaran. Ang mga namumuno ng bansa, ang masang Pilipino, katulad ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga manggagawa dito sa Pilipinas at ating mga overseas Philippine workers, sa kanilang mga bisig nakasalalay ang kaunlaran. Ngunit sa 5 taong pagbiyahe sa daang matuwid, ang masang Pilipino ay naiwanan. Ang mga institusyong hindi nila matakot o mapasunod, katulad ng mga pribado at relihiyosong samahan, ay ginigipit at sinisiraan. Ang mga haligi ng gobyerno, ang mga kariwang kawani, ang mga sundalo at mga pulis, sila rin ay napag-iwanan. At ang masaklap pa rito ay binaliwala ang kanilang mga sakripisyo sa ngalan ng serbisyo publiko. At sa kaso ng ating mga bayani gaya ng SAP 44, nananatiling mailap ang hustisya para sa kanilang mga pamilya. Pagkaraan ng 5 taon, isang bagay ang malinaw. Hindi makakamit ang tunay na ginawa sa biyaheng tuwid na daan na manhid at palpak naman. Lalong magiging mailap ang maginhawang buhay kung bibigyan pa ng 6 na taon ang isang administrasyong walang malasakit sa mahirap. Malalagay sa alanganin ang kinabukasan ng ating mga anak sa lideratong kapos sa karanasan o kaya ay may karanasan nga ngunit napatunayang palpak. At lalong maghihirap ang masang Pilipino kung magpapatuloy ang pamumuno ng mga hindi nakauunawa sa kanilang kapwa Pilipino.
Patuloy na maghihirap ang masang Pilipino kung ang namumuno ay mga taong ni minsan sa buhay nila ay hindi naranasan ang magutom at mahiga sa matigas na sahig. Mga kababayan, sa kabila ng maraming paghihirap, hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo sumusuko. Tuloy-tuloy ang ating pagsisikap at ang ating paglaban. Nananalig na sa dulo ng pagsubok ay may naghihintay na biyaya, pagpapala at ginhawa. Magsasama-sama tayo at tahakin natin ang tunay na landas tungo sa kasaganahan at ginhawa para sa lahat. Sa mga susunod na araw, isasangguni ko sa inyo, kayo na mga napag-iwanan ng biyahe sa tuwid na daan, ang mga programa at patakarang dapat ipatupad na ang layunin ay mabigyang ginawa ang bawat Pilipino. Sama-sama nating balangkasin ang isang bagong kabanata sa ating pagsulong ng kasaganahan at ginhawa para sa lahat. Mga kababayan, hindi po mabubuo ang okasyong ito kung hindi natin kilalanin at pasasalamatan ang mga taong sumagisag sa ating bansa. Mga taong tumupad sa kanilang sinumpaang tungkulin, mga taong nag-alay ng kanilang buhay, mga taong tunay at tapat na Pilipino. Sila ang mga kasapi ng Special Action Force na lumaban sa mga masakit. At kasama nga po ang magigiting na SAP 44. Nagpapasalamat at sumasaludo ang bayan sa inyo. Senior Inspector Ryan Ballesteros Pabilinas, Senior Inspector John Gary Alcantara Irana, Senior Inspector Max Jim Ramirez Tria, Senior Inspector Cyrus Palayan Aniban, Senior Inspector Gednad Garambas Tabdi, Inspector Joey Sacristan Gamutan, Inspector Reni Lumasag Tyrus, SPO1 Lover Ladao Inocencio, PO3 Rodrigo Fernandez Acob Jr., PO3 Virgel Serion Villanueva, PO3 Andres Bernes Duque Jr., PO3 Victoriano Nacion Acain Jr., PO3 Noel Onanggay Golokan, PO3 John Ray Narvas Gibite, PO3 Jetin Abubakar Asjali, PO3 Robert Dumolog Aliaga, PO3 John Lloyd Rabamonte Sumbilla, PO3 Aman Miswari Esmulla, PO2 Peterson Indongsan Karap, PO2 Roger Cordero Cordero, PO2 Nicky de Castro Nasino Jr., PO2 Glenn Beresio Badua, PO2 Chum Gopong Agabon,
P.O. Richelle Salangan Baluga, P.O. Noel Nebrida Balaca Jr., P.O. Joel Binidang Dulnuan, P.O. Godofredo Basak Tabanlet, P.O. Franklin Kadap Danaw, P.O. Walner Faustino Danaw, P.O. Jerry Dailay Kayob, P.O. Nobles Sungay Kiangan, P.O. Efraim Garcia Meja, P.O. Omar Agacer Nacionales, P.O. Rodel Eva Ramapula, P.O. Romeo Valles Senin II, P.O. Juan Rosel Bawaan Bilog, P.O. Juan Angel Jocoven Kojamat, P.O. Bendel Llano Candano, P.O. Juan Loreto Guyab Kabinding II, P.O. Juan Gringo Charag Kayang-o, P.O. Juan Romeo Comanoy Sempron, P.O. Juan Mark Lorio Loque Clemencio, P.O. Juan Joseph Gumatay Sabonoy, at P.O. Juan Olbert Libotan Bernes. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang minamahal nating bayang Pilipinas. At yan po ang talumpati ni Vice President Jejomar Binay na tinawag niyang True State of the Nation Address. Nagbigay siya ng mga komento sa sona ni Pangulong Aquino nung nakaraang Lunes.